Magandang umaga po sa bawat isa. Morning. Morning. Nabati niyo na ba ang inyong mga katabi? Ayan. Good morning. Yun. Okay. Isa na namang Sunday na magkakasama tayo ulit dito sa church. Sabay-sabay pumupuri sa Panginoon. So yun. Bago po ang lahat, pwede pa tayong tumayo? Pwede po ba tayong tumayo? Ayan. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po Lord sa pagkakataon ito Lord na ginising niyo kami, binigyan niyo kami ng sapat na lakas, kalusugan na Lord na nandito kami sa church ngayon na Lord. Lord, kahit Lord, mainit sa labas, Lord, kahit may mga gusto pa kaming gawin, kailangan pa namin gawin na Lord. Lord, salamat Lord na binigyan niyo kami ng disiplina Lord na nandito kami sa church ngayon. I pray, O God, na alam namin, Lord, na nandito kayo lagi, na kasama namin kayo lagi, O Lord, sa Espiritu. Lord, salamat, Lord, na nandito kami at nakilala ko po kayo, nakilala po namin kayo, at malaya po kami nakakapagpuri sa inyo sa pagkakataon ito. I pray, O God, sa pagkakataon ito ay magpuri kami sa inyo, O Lord, na hindi kami conscious, hindi namin iniisip, Lord, ng mga kailangan, mga iba pang mga bagay, O Lord, kundi nakatutok kami sa inyo, O Lord, hindi lang sa service ito, pati na rin sa araw na ito, Lord, hindi, Lord, sa mga araw-araw namin. I pray, God, na sa lahat po, Lord, ng ginagawa namin, ay palagi niyo po ipaalala sa amin para sa inyo lamang po ito lahat. We ask all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ayan. Sige, good morning po sa bawat isa. Muli po, batiin niyo po yung mga katabi niyo. Ayan, good morning. Yan, sa mga nasa likod po. And good morning din sa mga kapatid natin na manonood online. God is good. All the time? God is good. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Nasa 4th Sunday na tayo and patapos na po yung month of May. And another moment for us na as one big family, ay magpuri ng sama-sama sa Panginoon. Kaya, talagang ibigay lang natin yung best natin, umindak, umawit tayo ng buong lakas at buong kagalakan. Para sa Panginoon. Amen. Let's sing. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every ntion in time. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Amen. Let's sing. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
will serve the Lord. Hallelujah. We will serve our one true God, our good, good Father. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the
lamang namin itataas, Panginoon, ang aming mga papuri, Lord, sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Hallelujah! Amen! 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 Sa pangapong malakas na palakpak sa Panginoon. Maaari na po tayong makaupo sa presensya ng Panginoon. Amen. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen. So ngayon naman po ay dadako tayo sa ating tithes and offerings. Pero bago po natin ipag-pray ang ating mga kaloob sa Panginoon, may we prepare our hearts po and mind as we give dahil yung ating naman pong pagbibigay ay hindi lang basta isang act, pero it's our way of giving thanks sa ating Panginoon, sa kanyang kabutihan sa ating buhay, hindi lang sa nagdaang mga araw, pero for the past months and years at sa mga darating pa po. So, hawakan po natin ang ating mga tithes and envelope, and let's pray po. Hallelujah, Father God, we praise your name, Panginoon. You are our good, good Father, Panginoon. Salamat dahil napakatapat mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, O God. At sa oras na ito, Lord, as we give our tithes and offerings, Lord, dalangin namin na mapasaya ka po namin, Panginoon, sa amount na ibibigay namin, Panginoon. Alam po namin na hindi mo po sinusukat yung sa amount na aming ibibigay, Lord, yung hindi masasukat na mga amount na ibibigay namin, Lord, yung kabutihan mo. Pero, Lord, this is our way of giving thanks sa iyo, Lord, expressing our heartfelt gratitude, Panginoon, dahil personally, Panginoon, damang-dama namin kung paano ka naging tapat at mabuti sa buhay namin, O God. At, Lord, as we give this, gamitin mo po ito according to your plan, Panginoon, na mas marami pa pong makakilala sa iyo, mas marami pa kaming ma-reach out with the amount na ibibigay namin, Lord. Hayaan nyo rin po, Lord, na ma-replenish, Lord, yung strength ng mga nagtatrabaho, Lord. Ikaw ang magbigay sa kanila ng kalakasan, yung safety, Lord, sa kanilang habang sila ay nag-work, Panginoon. At ikaw po ang patuloy na mag-prosper ng mga may business, Panginoon. Give them wisdom na kailangan nila for their field, O God. At dalangin po namin, Lord, sa mga wala pa pong kakayahang makapagbigay. Ikaw pong magbukas ng kanilang mga mata, Lord, ng opportunity for them na makapag-start na rin po ng work so they can also give back, Panginoon, sa iyong kaharian, Lord. Sa iyo po namin itinataas, Lord, ang aming mga kaloob. Gamitin mo lamang po kami, Panginoon, to reach out other people, Lord, na mas marami ka pa pong mabless, marami pang makakilala, Panginoon, sa iyo, Lord. Muli, tinataas po namin ang aming mga kaloob. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. So, nariyan po ang ating mga usher to collect our envelope for our tithes and offerings. So, sa pagkakataon pong ito, alam ko pong na-bless ang bawat isa sa ating praise and worship, but now let us ready our hearts and minds sa pakikinig po ng message natin sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating preacher, ang nag-iisang si Sister Ni Makalindong. Good morning po sa lahat. Sawadee ka. Jumripsu. Kapkon kai. Ayan. Yung mga words po na natutunan ko sa pagpunta sa Thailand. Kamukha ko po sila. Kaya hindi po mapagkakamalan kung hindi po ako magsasalita na ako ay Filipino. Yun po. May instance pa po doon na may instructions sa amin. Pagpunta ng Old Palace, huwag magsasalita. Tinatanong po kami, nagtititigan lang kaming gano'n.
Hindi po. Kasi parang bawal pa po pag wala pang 5 o'clock pumunta doon. Yun. So, kasi po magkakamuka. Kaya kinakausap nila kami in their language. Yan. So, happy Sunday. Blessed Sunday, everyone. Amen. So, we have guests for today. Pag po tinawag ko ang inyong pangalan, makisuyo pong tumayo para ma-welcome po namin kayo. So, ang una pong pangalan ay si Miss Irene Camilio. Asan? Ayan. Welcome po. And then, si Vinci Tefanes. Invited po ni Sister Ning. Yung kanina po ay invited ni Miss Irene Martos. And then, our last guest po ay si Miss Mary Ann M. Cornelio. Ay siya naman po ay in-invite ni Ivan Dave Ramos. And of course, sige po, tayo po muna kayo. We would like also to welcome, fresh from si Sister Mining. Siyempre po, bihira po natin yan sila makasama. So, sige po, ang ating signature welcome. 1, 2, 3, go! Welcome! Yan. So kami po ay nagagalak na makasama namin kayo at sa mga susunod pa pong Sunday ay makasama pa po namin kayo. Nawa ito ay paumpisa pa lamang po ng ating pagkikita at pagsasama-sama. Nasa last Sunday na po tayo ng ating preaching series na yan po, Homegrown Disciples Growing Together in Christ. So para po mas makapture po natin ng buong buo ang mensahe ng buong buwan, ay magkakaroon po tayo ng review. Lagi po ako nagpapa-review. So pag teacher po, laging may review. Kaysa exam muna. Di ba po? Mamaya po ang exam. Wala pa exam. Okay, so ang review po natin ng first Sunday, ito po ay pinamagatang Rooted in Christ na Foundation of Home Discipleship ibinigay sa atin ni Pastor Yanina. And to raise disciples at home, you need a heart rooted in Christ, a life consistent, lived in Him, a spirit outflowing with thankfulness. Set the spiritual tone at home. No, napaka-importante po ng home. And second week, sowing seeds, teaching the next generation. Ibinigay po sa atin ni Pastor Norden. In order to sow a seed of God's Word to the next generation, sow the Word in your heart first. Sa atin muna. Then teach the next generation with intention. Pwedeng sa mga anak at sa mga iba pa pong tao. Disciples through daily life. And last week po, ibinigay sa atin ni Sister Dang, Growing in Grace, Walking Together in Faith. Sabi po doon, speak the truth in love. Importante ang love. Ano po? Gusto po natin na nararanasan yung pagmamahal kaysa po hindi tayo mahal. At yun po ang ginawa ng Panginoong Jesus, the reason why we obey, why we love Him, because He first loved us. Growth happens in community. Kailangan natin ang isa't isa. Pakitignan nyo ang katabi nyo. Yan, sabihin nyo, kailangan kita. And building up in love. Plan together, then encourage one another to live it out. Kailangan po ay maisapamuhay. And today po ay ang pag-aaralan natin, bearing fruit, impacting the world from home. Yan. Gusto ko pong ibigay sa inyo ang kwento ni Corrie ten Boom. Yan. Sino pong bukod kay Pastora ang nakakakilala sa kanya? Kapag hindi po, ay ipapakilala ko po siya sa inyo. Isa po siyang bunso sa 4 na magkakapatid. Ang tatay niya ay si Casper, isa pong mag-aalahas at gumagawa ng relo. Nanay niya po si Cornelia, doon po dinerive ang kanyang pangalan. Ang Boom family po ay nakatira sa Behe House in Harlem, above Casper's watch shop. May shop po. Family member were strict Calvinists in the Dutch Reformed Church. Christian po sila. In 1922, siya po yung unang-unang naging license na tagagawa ng relo in Holland. After po ng next decade ng kanyang buhay,
ay nag-establish po siya ng youth club at siya po ay nagtuturo. Tapos, naging leader din po siya ng Behe Movement, kung saan ito po yung tinatawag na hiding the Jews in secret room. Yan po. At meron po siyang book niyan. Na pag naririnig nila sa area nila yung buzzer, ibig sabihin po, nire-raid yung mga Jews o papatayin. Hindi po siya Hudyo, pero around 800 Jews po ang na-save nila. Amen? Boom's family were imprisoned, pero dahil po sa technical error ay nakalabas po siya ng kulungan. Pero yung magulang niya at kapatid niya ay namatay. When she returned to the Netherlands after the war, World War II po ito, she set up a rehabilitation center. In 1946, she began a worldwide ministry that took her to more than 60 countries. Gamit na gamit po ang kanyang buhay. In her book, The Hiding Place, she describes how God's strength flowed through her, not because she was strong, but because she remained connected to God. Ngayon pong umaga, ang text natin ay matatagpuan sa John 15:5-8. Hilingin ko po kayong tumayong lahat bilang respeto sa pagbasa ng salita ng ating Panginoong Yesus. Sabay-sabay po nating basahin. Verse 5, go. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Lahat pong tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na kami ay nagagalak that you gather us together sa umagang ito, Panginoon, upang papurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon, magkaisa kami sa Espiritu at makinig sa iyong salita. At hayaan mo, Panginoon, ang banal na Espiritu ay makakilos sa bawat isa sa amin. Nang iyong mga salita ay tumanim sa aming mga puso at makapagbago ng aming mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, na ang buhay namin ay mag-impact sa lahat ng makakasalamuhan namin. Ngayon pa lamang ay tinatanggap na po namin at inaangkin namin ang katagumpayan mo sa bawat isa sa amin. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede na po tayong umupo. So abiding in Jesus is the key to a fruitful life. Next slide po. Fruitfulness is the evidence of a true discipleship, and it begins at home. Influences the community and transforms the world. Amen? Agree po kayo? Yan. Ginamit po ng Panginoong Jesus ang image po ng vine and branches to illustrate our relationship with Him. We are not created to be self-sufficient. Rather, we are created for one another. Kaya importante po yung katabi ninyo. Importante po yung nasa likod ninyo at nasa harapan ninyo. Ang bawat isa po sa atin ay gagamitin ng Panginoon upang po tayong lahat ay lumagong sabay-sabay para sa kaluwalhatian ng Diyos. He is the source of our lives. Siya lamang po. And if we remain in Him, God will shape us according to His purpose, enabling us to become fruitful by reaching out yung mga souls. Hindi lamang dito sa ating community, kundi po pwede pa pong mag-impact sa world. Now, how can we bear fruit and impact the world? Yun po ang tanong. Point number 1, a homegrown disciple's fruitfulness flows from a genuine relationship with Christ. Sabi po sa verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Jesus used the picture of a vine and branches to assure His disciples of continued connection, relationship. Ito po kasi yung moment na kung saan nagbibilin at kinakausap na niya ang kanyang mga disipulo at siya ay malapit nang i-crucify.
He spoke in a way that abiding is a choice. Tama po, no? Nasa sa atin po ang pagdidesisyon kung susunod o hindi. Pero ito yung something that they must choose. Sa atin din po, abiding is something we must choose. Pakisabi mo sa katabi mo, piliin nating sumunod. The main purpose of the branches is to bear much fruit. Ulitin ko po, ang purpose po ng branches, kung tayo po yon, ay to bear much fruit. Hindi para lumago lang po yung mga dahon at magmukha tayong magaganda at mga gwapo. Fruit represents Christian character. At yung fruit of the Spirit ay makita sa bawat isa sa atin. Fruit also implies reproduction. Every piece of fruit has seeds that are meant to reproduce more fruit. Tama po, no? Nagtanim tayo ng may buto tayo ng mangga, itanim natin yon. Mag-create siya o mabubunga siya, magiging puno. Pag naging puno, magkakaroon ng maraming bunga. Marami na namang seed. Tatanim ulit hanggang dumami. In discipleship, it's the multiplication process. Ganon din po tayo. Kailangan nating mamunga at mag-multiply. The concept of abiding is not restricted to our abiding in Jesus. It is also includes His abiding in us and I in Him. It is a mutual connection. Sobra po ako ditong manghang-mangha na it is a mutual connection. Ang ganda po no? Kasi tayo, naranasan na nating magmahal. Ang hirap magmahal na ikaw lang ang nagmamahal. Hindi ka mahal ng minamahal mo. Relate ang mga kabataan. Di ba? Ouch! Pero dito, yung invitation ng Panginoon, mahal ka na niya eh. Ang tanong na lang, mahal mo ba siya? Diba? Pag andun na tayo sa pagsunod, it means it's a mutual na love ang nangyayari sa relationship natin sa Panginoon. That as we abide, He will indwell in us. But the responsibility for abiding is only for believers. Tama po, no? Kasi kung hindi ka na naman nakakilala sa Panginoon, hindi ka talaga ine-expect sumunod. Pero kung ikaw ay tumanggap ng kaligtasan sa Panginoon, it is expected na dapat sumunod ka sa Panginoon. Tayo ang susunod sa Diyos, hindi po ang Diyos ang pinasusunod natin sa gusto natin. Pag nag-pray ka na humindi ang Panginoon, tila ba dapat sumunod siya sa lahat ng panalangin mo. Pero kung hindi yun na makakabuti sa'yo, sa tingin mo ibibigay sa iyo ito ng Diyos. Tandaan natin, mas maalam siya kaysa sa atin. Without Jesus in our lives, ang lahat ng gagawin natin ay walang eternal value. Pwede pong may sense yung gagawin natin, pero it will be beneficial lang pwede sa atin, sa mga tao. Pero hindi po siya pumapalo sa makalangit na mga bagay. Pero kung sasamahan tayo ng Panginoong Jesus, andun po yung eternal value. It's the same truth when He says, "It is no longer I who lived, but Christ who lives in me." Makikita po natin yan in Galatians 2:20. Tandaan po natin, ang totoong disciple ay sumusunod sa Diyos. Time to reflect po. Ang tanong, sumusunod ka ba sa Diyos? Individual po muna tayo. Sumusunod ba tayo sa Diyos? Kasi kung mahal natin ang Panginoon, makikita po yan sa ating pagsunod. Nag-i-start po yan lagi sa individual relationship natin sa Panginoon, impacting our family, and then community, and then the world. Pero kung ang buhay mo, ang relasyon mo sa Panginoon, ay hindi maayos, wala pong makikitang impact. Manahil, yung in-expect sa atin na magandang impact,
ay hindi magiging maganda sa family natin, sa community natin, at sa mundo. So yun po yung unang dapat nating pag-reflectan. Mag-reflect po tayo, kumusta ang pagsunod natin sa Diyos. Punta po tayo sa point number 2. How can we bear fruit and impact the world? A homegrown disciple recognized that there are consequences of not abiding in Jesus and promises for those who abide in Him. May consequence sa hindi pagsunod at meron namang pangako sa mga sumusunod. Unahin po natin ang consequences. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Jesus warned his disciples that failing to abide means that life fails. Sablay-sablay po, no? Matik po yan. A branch only has life as it is connected to the vine or connected to Jesus. Sa atin po maraming tanim. Alam po natin na kapag may pinutol na sanga at nalaglag, automatic yon mamamatay. Ganon din po sa atin. Ang buhay natin, isang araw na hindi natin ibigay sa Panginoon, buhay ka physically, pero po pwede ka mamatay spiritually. But it is still your choice. Tingnan natin ang verbs na ginamit for the one who doesn't abide. Cast out, withered, gathered, thrown, and burned. Ulitin ko po. Cast out, withered, gathered, thrown, and burned. Gusto po ba natin yun? Hindi. It is a significant warning of a certain outcome. Sure po na mangyayari sa mga hindi po tatalima sa Diyos. No? Of not abiding po sa Panginoon. The lifeless branch bears no fruit. Wala kang i-expect na magbubunga ito. Pag nakita mong brown na yung sanga, sa tingin mo pa, magbubunga ba yun? Siyempre hindi. This shows the definite punishment or consequences of failing to abide. Ang example po nito, good example, ay si Judas. Nakarinig, nakasama ang Panginoon, pero he ended ng ganon. Maraming beses ko na po na-share sa inyo yung buhay ko noon na nagrebelde ako against the Lord. I wasted 10 years of life doing my own will. I lost my connection with the church and became too busy pursuing things for my own good. Sa akin lang. This complicated my life and I lost direction and missed God's purpose. Pag gusto po natin na yung purpose ng Panginoon makapangyayari sa buhay natin, let us stay connected sa Panginoon. And let us have this promise naman po. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Prayer comes spontaneously from those who abide in Jesus. No? Ang lapit ng puso mo sa Kanya. Gusto mong gawin ang kalooban niya. Gusto mong napapangiti siya. Prayer is the natural outgushing or outflow of soul in communion with Jesus. Yan po yung sinasabi ng Spurgeon. And prayer shows dependence sa Panginoon. Anything na gagawin natin, masaya man tayo, hindi tayo masaya, andoon sa puso natin na automatic lumalapit sa Panginoon. Yung pag-yes ko po papuntang Thailand ay sure na God's will in His perfect time. Sinasabi po ni Ate Donna, perfect time is Kairos. Kasi wala po akong program na budget for sa mission trip. Pero yun nga po, dahil kalooban ng Diyos na mangyari po yun, He provided everything. Nakakatawa po kasi hindi ko naman pinlano. Tapos si Mavic po, niyaya niya ako. Sabi niya, kulang pa ng isang teacher, sama ka.
Normally po, ako yung nagyayaya kay Mavic kahit saan dito. Magturo kami sa high school, dito sa children's ministry, at kung saan pang ministry. Pero that was the first time na siya yung nagyaya sa akin, kaya hindi po ako makahindi. Tapos nangungulit siya, parang ilang oras pa lang nagtanong na naman siya, ano, sama ka na? Sabi ko, wait lang, magchat-chat muna ako kay Papa. Parang ayaw ko po magpaalam kasi 10 or 11 days kami mawawala. Ako po ay isang hands-on na nanay na lahat po ng trabaho sa bahay bilang responsableng ina, gusto ko po ako yun. Masaya po ako na paglutuan sila, masaya po ako na gawin ng lahat ng mga iyon. Sabi ko, 10 days matagal. Parang hindi ako papayagan. Pero good thing po, pag-chat ko sa kanya bago maggabi, nag-oo siya. Tapos, sabi ko kay Beck, okay na daw. Tapos, nag-book na agad si Pastor Radona ng ticket. Pero mas mataas na yung ticket ko, nasa 20,000 na po. Nag-book na agad, tapos pagbalik ni Jojo, sabi ko sa kanya, wala na tong urungan, kasi may ticket na ako. Siguro, ang galing po ni Ate Donna. So, alam niyo po yun, na kapag kalooban ng Panginoon, tas alam ko namang dapat ko rin gawin, pag sabi mo ng yes, ino-orchestrate na ng Panginoon eh. Lahat, even yung pera, maraming hini po ang Diyos to support us para po sa pag-collect namin ng fund. At saka gusto ko po kayong pasalamatan na tinulungan niyo po kami at iparating sa inyo na yung mga inabot niyo pong pera ay nakarating po din doon sa mga tinuruan namin. Kasi may percentage po doon na dapat ibigay sa kanila para sa kanilang pagkain sa training. Ayun po. So, purihin po ang Panginoon. At nakakatuwa rin po kasi bilang first time kong lumabas ng bansa, and sobrang saya ko dahil ito ay related sa mission, hindi sa gala. At yung anak ko ay ready sila na umalis ako. Sabi nila, Ma, kami na bahala, kaya na namin yan. Pero bilang nanay, bago ako umalis, pinuno ko yung ref ng ulam, pinuno ko sila ng stocks ng food. So, yun po, para wala pong problema. And I really praise God for that. At salamat po sa inyong lahat. And let's go with point number 3. Ulit po, no? How can we bear fruit and impact the world? A homegrown disciple's fruitfulness is evident, naturally flowing to the community and impacting the world. In verse 8, this is to my Father's glory. Wala pong para kanino paman, kundi para sa Diyos lamang ang kapurihan, that you bear much fruit. Ang bawat isa sa atin, expected to bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Yun ang ebidensya that we are His disciples. Kailangan natin mamunga. Evaluate po natin ang sarili natin kung tayo po ay namumunga. Bearing fruit is to bring glory to God, not to the disciples. A disciple who bears much fruit in a spiritual sense brings honor to God. Real fruitfulness is only determined over a period of time. Tama rin naman po, no? Hindi naman na unang pagkakilala mo sa Panginoon ay mabunga ka na agad. Kailangan din po ng proseso, panahon, upang tayo ay mamunga. Parang sa seed lang rin yan. Kami po nagtuturo sa Next Gen, yung buto po ng munggo, pinapatanim ko sa kanila sabay-sabay para maranasan nila yung planting. Tapos everyday pupuntahan namin para diligan. Everyday babantayan namin kung may umuusbong. Pero pag tinignan po ng mga bata at saka kami in-observe namin, iba-iba ang paglaki kahit sabay-sabay itinanim. Ganon din po sa ating pananampalataya. Marahil meron sa ating sabay-sabay na tinamnan, pero hindi sabay-sabay ang paglago. Yun ay magdedepende sa puso ng tinaniman. Kung gaano ka kahandang mag-respond sa Panginoon. Parang sa akin po, no, yung 10 taon, wasted. Pero mabuti ang Diyos. Kung ngayon po ay ginigising tayo ng Panginoon para mamunga,
ito na ang panahon upang tayo ay mamunga. Amen? So bumabad po tayo sa Panginoon, sa Kanyang presensya, sa Kanyang salita. Gusto ko pong i-share sa inyo ang aming naging lakad. Una muna po sa Thailand. 2 po pala kasi yun. Nag-sink in lang sa akin nung nandun na sa Thailand, na pupunta pa po pala ng Cambodia. So ito po yung una, i-share ko po sa inyo. Let's go! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. So the teacher will be as a lion. Okay, hands. And Daniel and the Lions then. so if the hand cannot put that the children they will be eaten by a lion. To our God, matchless, endless, unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless. Kung makikita nyo po, naka-online lang kami. Dapat po kasi tatawid po kami papunta sa kanila in Mesot. It's a Karen refugee camp na kung saan yung mga tao from Myanmar, tapos na parang signal village. Yan. Tapos dun lang sila, hindi sila pwede lumabas. So kami po ay dapat pupunta sa kanila. We are preparing the materials pagdating po namin na ilagay lahat sa mga luggage. Tapos po, naka-receive kami ng chat around 4 p.m. 9 p.m. dapat magbabas kami, overnight travel, para pagdating ng 9 a.m. doon, mag-start na po yung aming pagtuturo sa mga teachers. Kaya lang po, na-receive namin yung message na kinancel nila yung permit. It is because meron po kasing civil war na ongoing pa rin. So we praise the Lord dahil yung safety po namin ay, kaya, alam nyo yun, yung parang handang-handa ka na magturo, gusto mo sila makasalamuha. Pero hindi na namin yun beyond na yun sa aming control. Pero the Lord is good kasi mabilis siya magbigay ng solusyon na naisip ni Teacher Grace na mag-online kami. Kami naman ay bihasa in terms of online teaching. Dahil nung pandemic ay nakapagturo rin po kami. So yung pong 54, yung unang day, 56 po yan. Pero dahil meron silang responsibility na dapat gawin, naging 54 po. Ang laki pa rin po noon, ano? Alam niyo po ba na yung iba doon ay 2 hours pa yung pagpunta nila para maka-join sa amin sa training. Sobra po silang gustong-gustong matuto. Kaya sa amin bilang mga nagturo, kala namin hindi makakatawid. Kasi ang hirap. Yung nagsasalita ka, tapos sabi ni Pastora Donna sa akin, ibig sabihin, ikat ko. Kasi kung tutuusin, yung ilang word na sasabihin mo in English, ang haba-haba ng translation sa kanila.
Kaya dapat may cut talaga, may cut. First time ko po na may translator, kaya parang hirap ako. Pero praise the Lord, kasi para i-test kung natutunan nila yung tinuro namin sa kanila, nag-prepare po sila ng demo, nag-present po sila per group ng demo. And we are so surprised dahil yung mga testimony nila na merong tinranslate pa rin, ang karamihan pong sinasabi nila, it is not just letting the children to memorize the verses or mga teachers to read the story sa kanila, kundi yung impacting sa kanila ay isa pamuhay ang salita ng Diyos. At dun po kami sobrang masaya. Amen. So kabahagi po kayo dyan sapagkat kayo po ay nanalangin sa amin, pumuporta in finances, at magiging kabahagi pa po malamang ang ilan sa inyo sa pagbabalik po doon. Dahil hindi kami nakasama sa kanila, andun po sa puso namin na ma-meet sila kung meron pa pong next year. Kaya kung may mga nais pong sumama, ay pwede na po kayong mag-start manalangin at mag-ipon. Yan po. And let's have our summary for this preaching. Yan. We can bear fruit and impact the world. Number 1, a homegrown disciple's fruitfulness flows from a genuine relationship with Christ. Individual po palagi una ang relasyon natin sa Panginoon. And a homegrown disciple that recognizes that there are consequences of not abiding in Jesus and promises to those who abide in Him. Dapat po tandaan natin to lagi. May consequence at may pangako ang Diyos. And third, a homegrown disciple's fruitfulness is evident po dapat lagi. Naturally flowing sa family, sa community, at of course, pag nabigyan tayo ng chance to impact the world. Yan po. Bilang encouragement, remember po na bearing fruit is a natural outcome of a life rooted in Christ. As you commit to this challenge, trust that He is working in and through you to make a lasting impact. Ngayon naman po ay gusto ko i-share sa inyo ang Cambodia. Dalawa po, di ba? Yan. Good morning po, nakasakay po kami ngayon sa tuktok. Nandito po kami sa Cambodia. Papunta kami ng National Easy. Good morning. Hi, hello. Mavic. Hello po. Welcome. Good morning. Yan, nandito na kami sa Functional English Center in Cambodia. Ayan, ito yung loob niya. Ang ganda ng mga drawings. We are happy to be back again with another members of the team. យើងពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងសមាជិកថ្មី Thankful for everything. I'm thankful. I'm thankful for the provision. Nari is I'm thankful for good health. Mai is I'm thankful for the sing and song. I'm thankful for the special moment day. Karna is I'm thankful for this day. Okay, everybody, let's clap your hands. Okay, we will proceed now with the worksheet.
Do not scatter them. March and cultivate it. Okay, clap your hands for this. March and cultivate. Good job. Get your prize. Do not stop them. Good job. So Jesus can touch them and bless them. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអងបានចាប់ឬក៏បីពងមេងៗហើយក៏បានឧទ្ទិសកូនដល់កូន But when the disciples saw this, Praise the Lord po. Nagpapasalamat kami kay Ate Donna at Ate Ilda. Alam niyo po, mga senior citizen na sila. Pero hindi po sila humihinto. Yung gawin nila, yung purpose ng life nila para sa Panginoon. Alam niyo po ba na hindi hadlang yung language? Nakita niyo po may mga interpreters po kami. Diba sinasabi po natin, when you go to a mission, malaking factor yung language barrier. Ako po ang nakita ko, hindi language ang barrier. Ang pusong hindi handa ang maaari pong makahadlang. Kung handa ka naman, napansin niyo po, nakakumpul yung mga bata sa akin. Yung interpreter ko wala dun eh. Pero parang nagaganunan lang kami, nagkaintindihan kami. Sobrang saya po. Kaya gusto namin sila balikan. So let's have po yung practical ways to bear fruit. Practical application. Number 1, every member of the family should create a daily habit of quiet time. Question, may quiet time ka ba? Pag wala, umpisahan mamaya. Ano kasi po palagi po tayong kailangan mapaalalahanan. Pwedeng ginagawa natin dati, pero ngayon hindi. So, umpisahan po, balikan, tandaan po natin, connection to Jesus. Paano tayo maging connected kung hindi tayo nagbabasa at nananalangin? Sa pamamagitan po ay aalaw natin ang banal na spirito na i-transform ang ating mga buhay. Number 2, establish a family devotion. Question ulit, may family devotion po ba ang bawat isa? Okay, kung wala, mamaya umpisahan. Yes. Hindi pa huli ang lahat. Kung wala, mag-umpisa po tayo. Sobra pong ganda ng may family devotion. Malalaman nyo kung ano po ang status ng mga anak. And from there, nag-start na po tayo na i-train sila. Magbasa ng Biblia, mag-share, mag-pray. Sa bahay po lahat nag-umpisa yun. Tandaan po ninyo, ang service natin ay from anong oras? 10 to 12. Meaning, pagka mas maigsi pa si preacher, 10 to 11:30. 1.5 dito sa church, ilang oras sa bahay? Sa bahay po talaga. Kahit sa school, ganun. Huwag mong sisihin yung teacher pag hindi siya marunong mag-algebra. Kahit may subject siya nun, pero kailangan mo pa rin i-follow up sa bahay. Mas maraming oras sa bahay. Amen? Okay, so number 3, for parents, start discipling your children, serve one another, and model a Christ-like character. Hindi pa naman po tayo perfect, oo. Pero i-desire po natin na ganon. Makapag-model po tayo. Ako po masaya ako sa mga anak ko. Si Alec po,
sabi niya, bago ako umalis, nag-start na ako mag-Bible reading. Si Phoebe, sabi niya, consistent naman daw siya. Sabi ni Alec, pagbalik ko, yun agad ang in-update niya sa akin. From Matthew, nasa Mark na siya ngayon, nasa Luke na ba siya? Yun, parang ganon. Basta progressive po siya. And pinag-download ko na rin po ng Bible app yung bunso. At nag-start na rin po siya yesterday. Pwede po, no? Umpisa talaga sa bahay. At ang family po, magmanalangin, it binds us. Parang napakagaan, napakadali mag-communicate when you have a family devotion. And number 4, as a family, engage in enriching the soul. Ako po, masaya po ako na si Alec ay nag-involve sa children's ministry. Si Phoebe, malamang bumubuelo rin yan, pero babalik rin yan sa, di ba po, na ang lahat, as a family, we serve the Lord. Yun din po ba yung gusto nyo? Ako, yun lang po yung pinangarap ko. Hindi ko po pinangarap maging presidente ng kumpanya. Kaya po, ang aga ko pong umalis sa pagtatrabaho sa labas. Kasi, ang inasam ko lang ay maging bisor at ang inasam ko lang ang pamilyang maglilingkod sa Panginoong Jesus. So nawa po ay umpisahan po natin sapagkat tayo po ay in-expect ng Panginoong mamunga. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At i-close ko po sa panalangin itong ating mensahe. Let us all pray. We thank you, Jesus. We thank you, O God. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, for teaching us and reminding us kung gaano kahalaga ang bawat isa sa amin na connected sa iyo, sapagkat ito ay magma-manifest in our family at mag-flow sa aming community. At kung kami ay mabibigyan ng chance to go out, to reach other people, ay nagmamanifest po sa amin. Kusa na lang po itong nagpo-flow dahil kami ay konektado sa iyo. Patuloy nga po na maging rooted ang bawat isa sa amin at ang bawat family sa amin ay mag-desire na mapaglingkuran ka ng totoo, Diyos. Hindi pa nga po kayo tapos sa amin at patuloy kayong gumagawa sa aming mga buhay. Kaya patuloy namin ikinukumit ang aming mga sarili sa iyo at ang bawat family ng SBC and use us to impact our community. At ganoon din, Panginoon, sa pagtatakda mo kung kami, Panginoon, ay lalabas ng bansang ito upang mag-impact sa ibang mga bansa. Maraming salamat po kayong nagdudulot sa amin ng mga bagay na ito. Kaya you deserve all the glory, honor, and worship. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Okay, so we still have announcements po. Pa-project na lamang po sa ating screen. Yan. For Mission and Evangelism Fellowship, all M&E+, Multimedia Ministry, at saka si Pastor Norden po. This will be on June 8 after second service. Yan. Kung mga kasama naman po kayo sa GC ng M&E+, ay meron po silang announcement lagi doon. Next slide po. IGM Summer Discipleship Conference. Yearly po ito ginaganap. Ngayon po ay sa June 10 to 13. May mga ilan po tayong kabataang kasama. Gaganapin po ito sa St. Michael Retreat House, Antipolo, Rizal. Meron pong registration fee na 2,500. Kung nais po nating suportahan ang ating mga kabataan upang sila po ay lalong lumago ng suporta and finances, maaari lamang pong idagdag nyo sa envelope ninyo o kaya naman po ibigay po kay Ate Faith para po sa mga reg nila. Maraming salamat po. And then, ngayon po ito, parating na po ang team ng Red Cross. Nasa baba na po sila. So, Blood Donation Drive, mamaya po, pwede po kayong bumalik at invite nyo rin po yung mga kapitbahay nyo to donate blood. Kung tayo po ang nasa ospital at nangangailangan tayo ng dugo, malalaman nyo pong napakahalaga nito.
para po sa mga, para po makasave po ng buhay. Next po. Yan. Sa darating pong June, ito po ang ating membership month. Wala pa po tayong enlistment para sa mga gustong magpa-member. Pero pwede nyo po akong lapitan or si Ate Faith o yung nag-invite sa inyo or D-Group leader para sa requirement po ng mga ito. So ito po yung mga naka-flash na mga requirement. All about CTTP. It's a seminar on June 18 and 19. Online lamang po ito, 7 to 9. And then water baptism seminar. Online din po June 26. And yung actual water baptism po ay sa June 29 after po ng first service. Ito po ay gaganapin sa may C6 Samore po. Yun lamang po para sa ating mga announcement at tinatawagan ko na po si Pastor Arminda. Purihin ang Diyos, salamat sa Panginoon sa napakagandang paalala sa bawat mga pamilya. At ako po ay akin pong may pagmamalaki ang ginawa ng Panginoon sa pamilya ko. Magmula nang makilala ko ang Panginoon, ay talagang sumunod po ako. Maliliit pa yung mga anak ko nung nakakilala ko sa Panginoon. At lumaki po sila na talagang may pagkatakot sa Panginoon at may mga ministry. Kahit sila malalayo, salamat sa Panginoon na talagang sila ay mga pinoprotektahan at sila pa ay may mga ministry. Kaya ako po'y nalulugod sa Panginoon dahil tunay na buhay ang ating Panginoon. Dito po yung aking panganay, dumating ng isang araw, at siya po ay pagpapala ng iglesyang ito. Ayan. At kahit na sila matagal nang wala dito, naaalala pa rin sila ng mga leader sa panahon ngayon. Sapagkat ang prinsipyo ng Panginoon ay naipangaral sa kanila. Kaya tayo po ngayon ay magpasalamat sa Panginoon dahil hindi siya tumitigil. Hindi tumitigil ang Panginoon na talagang ang kanyang mga tinawag ay talagang sinabi ng Panginoon na, "Be holy, for I am holy." Binabalik ng Diyos na talagang ang mga tinawag niya ay maging katulad ng kanyang anak na ang Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Sister Ni na kaya pa. Hindi natin ginagawa ngayon, gawin natin dahil ang Panginoon ay tumatawag. Amen? Tayo po ngayon ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na napakabuti mo sapagkat minanasa mo, Panginoon, ang mga tinawag mo ay magpatuloy. Lalo na, Panginoon, ang bawat tahanan na ang ama, ang ina, at ang mga anak ay talagang nanampalataya, Panginoon, sa iyo. At nagnanais ka na itong pamilyang ito ay talagang nagkakaroon ng bunga sa pang-espiritual. Kaya ninanasa po, Panginoon, namin na kung ano po yung mga naririnig namin, Panginoon, para ikaw ay aming tunay na nabigyan ng kagalakan, ay tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod, O Diyos, sa inyo. Lalo't higit na ang Santong Espiritu ay inilagay mo sa aming puso upang siya, Panginoon, ang manguna. Kaya hinihingi namin ang Espiritu ng pagsuko, ng pag-submit, Panginoon, sa Kanya upang nang sa ganun ay maisakatuparan, Panginoon, ang layunin mo sa bawat mga pamilya. Na tunay nga po, Panginoon, na kung saan mo kami inilagay, naroon na kami ay nagbubunga. Kaya maraming salamat po, O Diyos, na mahal mo kami. At talagang ninanasa mo, Panginoon, na kami ay makasama mo hanggang sa kami ay kunin mo. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa dakilang pag-ibig mo
Amang banal, dahil naranasan namin ito, at ganoon din po, O Diyos, ang masaganang biyaya ng Panginoong Hesukristo na tunay na iyo po, Panginoong, kinakatagpo ang aming mga pangangailangan. Ganoon din po, Santong Espiritu, maraming salamat sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng payapang puso at pag-iisip. At sa panahon na kami, O Diyos, ay nasa mga problema, Ikaw ang aming dakilang tunay na nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Kaya salamat sa pagsama sa amin. Ito po ang aming mataas na pagpupuri, pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Bless you all. God bless.